Kayo doon? 3 days. Diba? 3 days, prayer, 2 nights. activity, tapos Parang wala kang picture ng studies. Okay. So ngayon, ano yung team nyo doon sa camp? Manas. Tingnan. Ano yung team nyo sa camp? Ano? Oh, as for me and my house. Joshua Anong verse? 24. Pero ang tinakan nyo, Joshua 1:8. Ha? Ano? 1:8. Now, as for me and my Lord. My house. Joshua 24 verse ano? Chapter 24, 14 to 15? 24 to 15. Ano ang meron kay Joshua? Ano yung natutunan niyo doon? Share niyo sa akin. Kahit by point, by leaflet, o kung paano yung napag-aralan. Para yung hindi nakasama, next time, di ba, gugustuhin din nila makasama. Ano yung pinag-aralan? Ano yung meron doon sa Joshua 24? Paglingkuran mo ang totoong Diyos na nagligtas sa iyo. At huwag mo hayaan na maagaw ang puso mo ng mga hindi totoong Diyos. Yan. So, huwag maagaw ang puso mo ng hindi mga totoong Diyos. Meron bang ibang Diyos? Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan, idols. Okay. So, paano natin gagawin na hindi maaagaw yung puso natin o yung pag-iisip natin o paano yung pananampalataya natin? Parang parang simula nun, nung si Moises si matanda na 100 daw, ano na siya, mahina na siya. Parang providentially, ang naging na mapag-aanahan niya, yung kalooban ng Diyos na mag-leader ulit sa mga Israel ay si Joshua. Ano yun ang Panginoon, provider yun ng Panginoon. Though si Joshua ay bata pa noon, tapos parang nagkaroon siya ng parang pangungunahan ng Israel. Matitigil sa ako ng mga Israelite. Tapos, as goes by, nagkaroon na siya ng encouragement, sabi na Lord, huwag kang be strong and galing na parang binigyan din siya ng encouragement ng Lord through the word. So kanya nga nanggaling yung meditate like for day and night. Joshua 1:8. Sa book din ng Diyos. Tapos, di naging leader na nga siya ng mga Israelita. Then, nag-doubt siya para kasi naging masyado maganda ang katawan ni Diyos sa mas lalo. Kumbaga, physically, ano siya maging leader. Fit maging leader. Tapos, dun sa through the word of God na minentor siya ni Moises sa word of God na dapat titingin ka lang sa Panginoon, huwag ka sa paligid mo, maging matatag ka. Tapos, huwag mong titignan yung mga discouragement sa paligid, kung ano yung mga hindrance sa faith mo. Para hindi ka ma-distract. Oo, para hindi ka ma-distract. Tapos, sabi nga doon, ang pagiging Joshua doon, pinamapin niya, gusto niya pati yung mga household niya, makasama din ng mga Kristiyano sa pananampalataya, sa tunay na pananampalataya ni Diyos. Kaya naandun yung, as for me and my house, We will serve the Lord. Okay. Ano ang pagkakilala kay Joshua? pagkakilala Sino siya? Ano siya? ang man of God. Man of God? Anong tingin sa kanya ng mga Israelites? Siya yung new Moses. Siya yung kapalit ni Moses. Pero kung titignan nyo, may kasama yung standard. Ha? Oo. Tignan nyo to ha. Since pinag-aralan nyo doon, inire-recap lang natin yung natutunan nyo. Kasi maganda na matutunan natin yung principle ng pagpapalit ni Joshua at ni Moses at yung ano ba yung kailangan gawin ni Joshua.
nag-qualify si Joshua na pumalit. Samantalang nandun si Aaron, kapatid ni Moses. Sana kamay ni Moses yon, di ba? Kumbaga maraming mga men na magagaling doon sa tribe na yon. Bakit si Joshua? Eh, siya yung ano ng Panginoon. Ano yung qualities ni Joshua? Quality. Siya yung pinagbigyan ni Moises. Siya yung pinagbilinan niya. Ano Siya yung nakataas talaga. Siya yung pinili ng Diyos. Oh, paano natin may relate ngayon yung text na yon, yung pinag-aralan nyo, sa atin, sa church, and sa atin personally as Christian? Parang pinapakita. Ano ba yung mensahe nun? Parang pinapakita ng Panginoon doon na sa panahon natin ngayon bilang Christian, kailangan maging matatag tayo sa pananampalataya natin. Paano magiging matatag? Magiging responsible. Maging responsible, maging matatag. Through the Word of God. Through the Word of Sa God. pag-aaral, pag-meditate na kanyang salita. Yun doon tayo magkakaroon ng kalakasan sa salita. Habang Ano naging epekto sa inyo? encouragement. Ano yung na-boost sa inyo? Pagbaba mo dito, kailangan maging katulad ako ni Joshua. O kailangan maging tagasunod ako ni Joshua. Oh, yan. Tagasunod. Ano ba yung ano yung implication sa atin? Responsible sa bawat desisyon. Paano nyo ba tinakil? Ano ba tinakil nyo doon? Tingnan, i-present nyo nga sa akin. In the right choice. Ayan si Lumibas. Sa sarili. So ang aim nyo doon, pagpili sa Panginoon, pagpili sa responsibility sa family, at the Word of God. So yun pala yung topic, yun pala yung target nyo doon. Sige. Your family to serve God. Paano natin marerelate yun, yung service sa Panginoon? Paano ba si Joshua naging lingkod ng Panginoon? At paano siya, kumbaga, bakit siya yung in-assign, ba't hindi si Aaron? Bakit hindi yung iba doon ng mga kasi may si Moses meron yung mga may mga elders yan mga Elders. hinana niya. Bakit hindi na lang doon pumila sa mga elders? Bakit si Joshua na bata pa? Si Joshua yung pinili ng Diyos. To secure. Parang tanong din, bakit ikaw? Bakit Hindi kasi kaya pinili ni Moises si Joshua. Alam niya na bilang leader kung sino yung May kakayahan. alam din ng mga na tagasunod ni Moises kung sino yung pipiliin niya na magiging leader nila. Merong basbas ni ni Moises eh. Because it is about the heart. Heart. Kasi Heart di ba si Joshua. bata pa, so innocent Matapang yung si Joshua. So, ang Kaya yung mga unang spy na pinadala ni Moses doon sa eager pa Kana. siya, yung kumbaga sa kasi ang puso niya, tapat. Tapat, minimum niya yung pagsunod. Alam niyo ba na si Joshua hindi natakot sa mga giant? Nung makita nila yung lahat ng spy natakot. Hindi natin kaya yung pasukin yung Ano ba ang Kanaan? Tignan natin Ano yung lugar? Kanaan. Lugar yun. Yung lugar yun yung pinangako ng Panginoon na pupuntahan nila. Supposed to be, doon sila dadalhin ni Moses paglabas nila ng Egypt. Kasi ito ang sequence niyan. Pangako kay Abraham, di ba, na ililigtas yung mga tao niya. Kaya lang, may mga nangyari, may mga naganap na pagsuway na nagalit ang Panginoon sa kanila, na pinaubaya sila for 400 years, maging alipin sila ng Egypt. 40. Na maging alipin sila ng Egypt. Pagkatapos, pinadala si Moses, inilabas sila ngayon sa Egypt. Nang paglabas nila sa Egypt, supposed to be, dadalhin sila sa Kanaan. Actually, merong mas mabilis na route doon, di ba, na 3 days lang, nandun na sila sa Kanaan. Pero it takes sila years? 40 years. 40 years. Kasi, parang iniligaw sila ng Lord. Di ba? Pwede naman dumiretso na sila, dadaan sila sa Palestine. Tagal, 3 days, naging 40 years. 40 years. Tapos, nung nag-travel sila for 40 years,
Dahil yung mga Israelites nakagawa na naman ng kasalanan o na-offend na naman nila ang Panginoon, di ba? Nag-umikot sila doon sa kanilang pupuntahan for 40 years and they end up in the wrong side of the river. Kasi yung pang-promise na nasa kabila ng Jordan. Nasa kabila. Sa Di ba? Jordan. Nasa kabila pa rin. Alam nyo ba, nasa pamamagitan ni Joshua, humati uli ng tubig ang Panginoon? Para makarating sila sa Kanaan, yung Jordan River, kailangan hatiin ng Panginoon. Pero mas mahirap hatiin yon kasi ang dagat, still, di ba, nakaano lang yung tubig. Ang river, tumatakbo yan. Oo. Paano mo pipigilin? Nahati yun. So, ano ibig sabihin? Di ba doon sa tungkot ni Moises? Hindi si. Di ba Hindi. yun? Di ba ba yun? Yung Kay kay Moses yun, Moses, sa dagat yun. pamamagitan ng tungkod. Oo. Yung kay Joshua, sa pamamagitan ng covenant. Ng covenant. Kasi naibigay na yung 10 Commandments nun eh. Oo. Ngayon, yun na yung dala-dala nila. Yun yung pinauna ni Joshua doon sa river. Kaya inano ng Panginoon, nag-miracle uli ang Panginoon para makarating sila. Pero ito, bakit si Joshua? Anong qualities ni Joshua na kailangan nating gayahin o kailangan nating sundan? Bakit siya yung pinili ng Panginoon? Tandaan nyo, hindi si Moses ang pumili kay Joshua. Ang Panginoon. God chooses his leader. Oh, sige. Puno, matalino, malaki ang katawan. So pag petot ka, di ka pwede maging leader. Matalino siya, marami siya kaalaman sa Binigyan siya ng katalinuhan. Hindi, ang pinakano dyan, matapang. Papa. Matapang siya. Yun nga, bakit pinili na siya ng bistro? Matapang na siya. Katalinuhan talaga na yun. Ano ba dapat ang gagawin ni Joshua? Joshua is supposed to implement the same law na ibinigay kay Moses para sa Israel to guide them doon sa tamang pananampalataya. Tandaan nyo to. Maraming Kristiyano ang naloloko, maraming Kristiyano ang nadadivert sa ibang mga Diyos-Diyosan, sa ibang pananampalataya, sa ibang worship dahil sa kakulangan ng kaalaman sa kautusan at sa panuntunan ng Panginoon. Diyos ang Israel, kaya sila laging naliliko kasi hindi nila nasusunod yung mga dapat. And Joshua is supposed to implement the same law sa Israel. Kaya si Joshua ang pinili ng Panginoon, kaya si Joshua din ang pinasahan ni Moses kasi, one, Joshua is a good follower. Kung papansinin niyo pag-aaralan yung Book of Joshua at saka yung panahon ni Moses sa Exodus, makikita niyo kung paano sumusunod si Joshua na walang question. Pag inutos ni Moses, punta kayo dun. Sunod siya without any question. At nung makaharap ni Joshua yung mga giants doon sa papasukin nilang bayan, biri mo papasukin na lang nila. Natakot yung mga Israelites. Nung sinabi ng mga spy na kasama ni Joshua, ang lalaki ng tao doon, mga higante. Oh. Kumbaga nakita nila yung mga hindi natin kaya, para tayo mga ipis. Aapaka tayo, para tayo mga tipaklong doon. Sabi gano'n. Pero si Joshua, ano sabi ni Joshua? Totoo ang sabi, doon may milk and honey, umaapaw. Kumbaga nakita ni Joshua yung promise ng Panginoon natin ito. Sabi ni Joshua, pasukin natin. Bakit? Because it is the Lord who will defeat the enemy. Nakita niyo yung perspective ni Joshua? Tayong mga Kristiyano, ganun din dapat. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, kaya tayo nag-aaral, nagpapakatibay, para yung perspektibo natin, yung pagtingin natin sa ating Panginoon, ay malinaw. Hindi katulad ng mundo, na para bang ang Diyos ay isang genie, na kung may hihingin ka, hihingin mo, na para bang hindi niya alam ang mga pangangailangan mo. Remember, ano ba ang Kanaan? Ano ba yung Kanaan na pupuntahan nila? Disyerto. Hindi nga, nasa disyerto, pero may garden doon, sabi doon, Land of flowing with milk and honey. Amen. Ano ba ang Kanaan? Promise lang. Meaning to say, yung Kanaan ay para sa mga anak ng Diyos. Diyos. Pero, bago mo makuha yung promise, meron kang mga obstacles na dadaanan. Yung Now, ginawa ni- sa buhay natin, di ba? Marami tayong hinihingi. Pero the question is, are we willing? Di ba? To undergo the process para yung promise na yon makuha natin. Di ba? Ibig sabihin nun, meron ba tayong unwavering faith? Kasi kung sila lang, mamamatay sila talaga dun. Hindi sila makakapasok. Actually, meron pa nakausap si Joshua dyan eh.
Pag pinag-aralan nyo sa chapter 8, chapter 9, makita nyo may nakausap si Joshua na anghel. Tinanong ni Joshua, ikaw ba ay para sa amin o kalaban namin? Ang sabi ng anghel kay Joshua, neither. Ibig sabihin pumapagita yung anghel. Ngayon, ang tinatanong ngayon, actually, ang tinatanong ng anghel, ang dapat tinatanong ni Joshua doon, ikaw, Joshua, Oh. kanino ka ba? Oh. Sa Diyos ka ba o sa takot mo? May quality si Joshua, yung kanyang pananampalataya unwavering. Tandaan nyo ha, yung promised land ay ipinangako sa Israel. Nung inilabas sila ng Israel, dapat didiretso sila sa promised land. Pero, pansinin nyo doon, kung tutusin nyo para silang iniligaw ng Lord eh. 3 days travel diretso or 40 days. Kasi 40 sinusundan years. nila yung pillars of fire sa gabi tapos yung cloud sa umaga. Ginaid sila ng Lord kung saan sila dadaan. It takes 40 years. 40 years. Bakit? Talagyan niyo bakit? Kasi yung first generation is not fit to enter the promised land. Marami pa siyang pagtandaan ng bago siya. Hindi, Ayan, no. na-shortcut. Alam niyo kung ano ang wala sa Israel during that time? Tumatalikod sila sa kanilang Oh. Panginoon every time. Nagpainom na mula sa bato. Nagpakain mula sa Hindi pa rin langit. naniniwala. Diba? Tapos pagdating ng hulit na gutom, dinala mo ba kami dito para mamatay sa gutom? Sabi nila kay Moses. Every time na may trials, Sinisisi siya. So bakit 40 years sila nag-travel? Kasi doon sa 40 years na yon, naubos yung old generation. At yung hinahawakan ngayon ni Joshua are the new generation of the Jews. So ito, inubos mo na ng Lord yung mga Matatandang makukulit. matitigas Matitigas ulo. ang ulo. Ang ulo, salang-sala kung baga. Diba? So ibig sabihin, yung matitigas ulo, hindi nila nakamit yung promise. Promise. Even Moses. Si Moses, nung magre-retire na siya, kukunin na siya ng Panginoon, papagpapahingahin na siya, pinaakyat siya doon sa pinakamataas na bundok. Pag-aakyat ni Moses sa bundok, tinuro sa kanya ng Panginoon na yan yung promised land. Pwede naman palang diretsyo na nila. Hmm. Pinakita lang kay Moses. Kaya lang hindi na naibalita ni Moses kasi hindi na siya nakababa. Hindi na nakababa. Pero pinakita sa kanya ng Panginoon, ito yung promise. Napakalapit nyo na, pero hindi nyo maabot-abot. Ngayon dito yan. Sometimes sa buhay natin, may mga promises ang Lord na inaasahan natin. Diba? Sabi nga, I have plans for you. Diba? Unexpected, kumbaga, end. Tapos magtatanong ka, bakit gano'n? Ba't ako Kristiyano, ganito buhay ko, ba't sila gano'n? Kasi bakit? You are undergoing yung process. Baka mamaya, yung Diyos mo ay Diyos mo lang sa salita. Pero mas ginodiyos mo yung ibang bagay. Mas ginodiyos mo yung takot. Mas ginodiyos mo yung pagdududa. Israel never reached the promised land dahil doon sa mga qualities ngayon. Isang subject na sabi ni Pastor Joel is one, di ba? Fearing God. Tandaan natin sa Ten Commandments, nandun yung sa unang dalawang utos. Ano yung unang utos sa Ten Commandments? Thou shalt love the Lord thy God with all thy mind, with all thy heart, with all thy soul. Kung heart, mind, and soul ang hinihingi sa'yo ng Panginoon na pagkilala, ano ibig sabihin nun? Walang reservation dapat. Di ba sabi ni Jesus Christ, yung mga nagmamahal sa kanilang pamilya, mga nag-ano, is not fit to follow me. Bakit? Kasi kung may reservation ka other than God, yung reservation na yon ay Diyos na may tuturing. Bakit? Kasi pinapantay mo yun sa Diyos eh. So anumang bagay na ipapantay mo sa Diyos mo ay Diyos-Diyosan. Material man yan, paniniwala man yan, prinsipyo man yan, kung iyan ay ipapantay mo, ititimbang mo, ilalagay mo sa timbangan na ang kapantayan yung Diyos mo, those are Diyos. Kahit ang sarili mo. Di ba usong-usong ngayon ginagamit natin salita, idol, idol. Pero alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng idol? Pinaiksing salita lang yun eh. Ano yun? paghanga. Sabi natin paghanga, pero ang totoong definition nun, ano yung buong salita ng idol? Idolatry. 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 Although ngayon, pinababaw para hindi masyadong halata. Ganun kagaling ang demonyo. Okay,
So, ang pangalawa daw doon is yung family. May pamilya ba si Joshua? Parang walang talaga. Meron yun, syempre, ano yung singaw. Pero binata siya. Tribes kasi yun. During that time, ang Israel kasi, kilala sila sa mga tribes. So kapag ikaw ay katribo, kapamilya ka, hindi ganun kalaki ang pamilya nila, di ba? Tribes of Benjamin, tribes of Levi, tribes of Judah, yan. So 12 tribes yan. Now, anong halaga na ang pamilya mo ay kasama mo sa Panginoon? Bakit ko hihingi na yung pamilya ko makasama ko sa Panginoon? Ano namang benepisyo nila doon? O ano naman ang magiging epekto nun? Lahat kayo maliligtas. Lahat kayo maliligtas. Actually, yan ay promise. Diba? Kung ang head ng family ay magkakaroon ng... Parang wala ka ng agaw-agaw. Oo. Dito ka rin pag gusto mo kasama ang mga pamilya nila. Sa langit. Tama. Kaya nga sabi doon, be in my house. Dapat ini-aim natin, lalo ng mga father of the family, na ang kanilang pamilya ay madala nila sa Panginoon. Now, paano mangyayari yun? Paano natin gagawin yun? Simulan sa Panginoon. Tuturuan natin na salita ng Panginoon na ating pamilya para maakay natin. Para halimbawa, tuturuan nila ng salita ng Panginoon ay yung may sa puso nila, yung may sa buhay nila. Halimbawa na parang makasama na halimbawa, nawala na kami. Pati sila makakasama na namin sa kabilang grupo. Alam mo na nakatanggap ko sila. Nakatanggap na sila na Alam mo nang matanggap sila sa Panginoon. Paano gagawin mo? Hindi, kasi ano yun, magsisimula sa'yo, kailangan ipakita mo sa kanila na nagsisisi ka, nagbabago ka. Kailangan sa'yo muna makita nila. Exactly. Totoong nakikita nila nag-aaral ka ng salita ng Diyos, namumuta ako sa Hindi ka naman nagbabago. nagpe-praise ka, hallelujah. Pero the question is, ano yung makakakumbinsi sa kanila? Yung buhay nila. The Lord Jesus Christ, hindi lagi nagsasalita ang Panginoon, kundi pinapakita niya, living by example. Kaya nga yung faith mo, sabi nga ni James, diba, faith without work is dead. Not meaning na yung faith without work ay kasama sa salvation. Kundi yung work is the product of salvation. Paano nila malalaman na ligtas ka? Paano nila malalaman na ikaw ay follower ng Lord Jesus Christ kung yung buhay mo ay hindi nagmamanifest o hindi nagre-reject? Yung tatay ko nagsisimba linggo-linggo, nagmumura pa rin. Diba? Yung tatay ko, masimbahin to, may Bible study pa sa bahay. Pero humihimas pa rin ng manok. Diba? Oh, buti sana kung yung sinasabi ng tatay mo, pang tinola to mama yan. Pero hindi, di ba? Sinusultada pa eh. Oh. So ano ibig sabihin? Paano mo masasabi na me and my house? Maganda yung principle na yon. Sabi ni Joshua, me and my house will serve the Lord. Pero how will you? Paano mo iaano yung pamilya mo na mag-serve sa Panginoon? It is leading by example. Show them, kumbaga sabi nga, di ba, do what you preach. Walk what you preach. Hindi pwede na preach ka ng tama tapos hindi mo naman ginagawa sa buhay mo. Kasi makikita nila, mas mababasa nila yung ginagawa mo kaysa doon sa sinasabi mo. Diba? Mapagalitan mo yung mga anak mo. Ayo, wala na kayong araw sa Panginoon. Diba? Tapos nakikita ng mga anak mo pag may birthday, may mga ano, inuuna mo rin. Diba? Oh. Tapos, pagka mag-isa ka na lang, kasama mo si San Miguel. Diba? Si mga santo. So, ano ibig sabihin? Yung sinabi ni Josh, yung ginawa niyong team, yung text niyo na Joshua 1:8, tignan niyo. Yan yung text niyo, di ba? Yung ginamit yung text. Parang introduction niyo lang yung 24 eh. Chapter, 1.8 niya. Oh, 1:8. Joshua. Parang ginawa niyo lang introduction yung yung 24. Sige. Hindi nakakita.
Ang aklat na ito ng utos ka na ay huwag ay walay na iyong bibig. Hindi iyong pagulay-gulayan araw at gabi. Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Kung magkagayoy iyong magiginawain ang iyong lakad at kung magkagayoy matatang ka ng mabuting kawakas. Mabuting kawakasan. Ano ibig sabihin? Yung 1:8 na yun, sige nga, pag-aralan natin, tingnan natin. Ano napansin niyo dyan sa verse na yan? Ano yung mission ni Joshua? Yun ang number 1. Huwag mong kalilimutan, basahin. Basahin. Yung mga Bible natin, pag nasa bahay, nagagalaw lang pag Sunday. Pag pupunta sa ano, di ba, pag tanggal mo na ganyan sa cabinet, hihipa mo pa yun. Diba? Pupunasan mo. Alam niyo yung magagandang Bible, nalalaman ko kung yung Bible binabasa, Sinamaan mo ako doon. yung sa gilid ng Bible. Walang dumi, no? Doon ko nalalaman Hindi kung ang nahawakan. Bible nabubuksan o hindi. Yung gilid ng Bible, imposible kasi na laging malinis ang kamay mo. Oo. Hindi naman tayo katulad ng mga Muslim na bago humawak ng ano, maghuhugas muna. Minsan kasi ano yung kahit marami yung kamay mo, may naaalala kang gusto mong buksan. Ano yung katanungan mo, bubuksan mo kaagad. Nakalimutan na pala, madumi yung kamay mo. Kaya yung mga magagandang Biblia, nakikita ko, nalalaman ko. Kasi, pag tinignan ko yung mga Bible, nakikita ko na kung sino yung kung minsan tatanungin, bago yung Bible mo. Ay, paso matagal na po ito sa akin. Talaga? Mukhang bagong-bago ka. Di ba? Kasi hindi pinagbubulayan. Yun yung utos kay Joshua. Kaya nga tinawag siya na panibagong Moses. Kasi actually, yung 10 Commandments na kailangan i-implement ni Moses, yung Torah, ay implement ni Moses doon sa Israel. Ngayon, since naubos na yung generation ni Moses, yung mga matatanda, yung bagong generation ngayon, nasabi ang instruction kay Joshua, huwag mong palilimutan nabasahin ito kasi ito yung guide nyo. At ang sumunod na sinabi doon? Na ito ay pagbulayan. So if you want to live a godly life, kailangan tignan mo yung God's Word. Diba? Paano natin malalaman kung ano yung gusto ng Panginoon natin? Kung ano yung bawal sa atin? Kung hindi naman natin pinag-aaralan at kumbaga, hindi natin hinahawakan ng Biblia. Kaya tayo merong Sunday school, kaya tayo merong worship, kaya tayo nag-ano dito ng Sunday, because kailangan nating makilala ang ating Panginoon. How can you trust and how can you give your faith doon sa hindi mo kilala? Kailangan kilala mo ang Panginoon, sino ba ang Panginoon ko? Kaya pwede ko bang panghawakan ng mga pangako niya? Totoo bang may langit? Diba? Tandaan niyo to. Nasabi ko na to dun sa mga siniservice ko pagka may mga namamatay eh. Lahat ng leader ng relihiyon, lahat ng founder ng relihiyon, pansinin nyo, Gautama Buddha, Mahatma Gandhi, Muhammad, diba? Krishna, lahat ng mga relihiyon ay tinatag, Hinduism man yan, Buddhism man yan, o ano yan, wala sa kanilang nangako ng langit, maliban sa isa, si Kristo. Ang Panginoong Hesukristo lang, nung itinatag niya yung kanyang church, ipinangako ang ano? Langit. In my Father's house are many mansions. Meaning to say, kung meron tayong susundan, sundan natin yung tunay, sundan natin yung nangangako at kaya niyang ipangako ang langit at kaya patawarin ang mga kasalanan. Anong pagkakaiba natin sa ibang relihiyon? Hinduism. Mayroon bang buhay afterlife? Diba? Sila ay cosmic energy. Na kapag namantay ka, babalik ka doon sa pinanggalingan mo daw sa kalawakan, sa kapaligiran, ikaw ay magiging bahagi ng energy ng mundo. Eh, since ang energy ng mundo pumapangit, ang papangit ng mga namamatay na energy. Diba? Nasisira ang mundo, diba? Mga tsunami, mga lindol, mga ano lahat. Nagde-deteriorate ang mundo, ano ibig sabihin? Papangit ng papangit yung mga taong namamatay. Now, kung susundan naman natin yung Hinduism, o yung, Hinduism. Diba? Meron pa Buddhism? O, Buddhism. O, yung Buddhism na lang. Punta na, pasukin natin. Ano yung kanilang langit? May langit bang Buddhism? Wala. Kasi sila, ito na. Kung ano yung buhay ngayon, iyan na yun. At kailangan mo lang makibahagi o
pantay sa level ng energy ng Parang mundo. ano, parang Gumawa ng mabuti. kung mamatay ka, hanggang doon ka na lang, wala ka nang iisipin na ano, magpakasaya ka, gumawa ka masama, ano, ayun lang kasi yun lang ano Tapos, nila eh. Meron pa nagtuturo ng reincarnation. Pag sobrang sama mo, pag namatay ka ngayon, sa susunod na buhay mo, kailangan mo pagbayaran yung kasamaan mo. Magiging ipis ka, magiging... Oh, Kasi meron India, pa. bawal pumatay ng baka eh. Yung Kasi pala baka yung- kakatayin mo, tiyo mo. Kasi naan sila na lumilipat doon sa mga baka, ano. Pero Kaluluwa tsaka sa mga hayop. Oo. Hindi Kaya sila bakit sa kumakain kanila? ng ano. Kaya kita mo sa ano, di ba, sa India, ang papayat ng mga tao, kasi yung mga baka tatawa. Oh, kasi yung mga uncle nila nandun. Sa Thailand, yung mga unggoy, unggoy Thailand. naman sa kanila. O, di ba? So, ano ibig sabihin? Only the Lord Jesus Christ ang nagsabi sa atin na nagturo na mayroong mga kaluluwa. At pagkatapos niya, dadaling kita sa langit. At ang Kristo lang ang nangako, bibigyan kita ng mansyon sa langit. At ang Kristo lang ang nangako, di ba? Sa pamagitan ng kanyang dugo, pinatawad ang iyong kasalanan, pinubos ka. Tayo, di ba, sa 1 John 1:9, sabi doon, manalangin ka, pagsisihan mo yung mga kasalanan, at patatawarin ka. Sa Islam, paano nang pinapatawad ang kasalanan nila? Papatayin. Ano, dito yung suicide. Nagsusuicide sila pa. Ano? Yung anong tawag doon? Suicide bomber? Oo. Suicide bomber. Oh, eto yan. Alam niyo ba kung bakit ang mga Muslim kailangan makatungtong ng Mecca once in their life? Oo, pumupunta sila sa iyo. Kailangan pag naging Muslim ka, makatungtong ka ng Mecca kahit isang beses sa buhay mo. Otherwise, Ano yung Mecca, Mecca? Maka. Yung sentro ng kanilang pananampalataya sa Saudi. Bansa, Saudi. Meron doon sa gitna na may tinatawag doon na black stone. At sa ilalim doon nakalibing si Muhammad. Muhammad. Now, tingnan nyo to. Kailangan may pera ng mayaman pa. Pumipila sila doon, umiikot sila ng ganun sa dami nila, di Oo, ba? ang haba. Kasi kailangan sila makalapit doon sa black stone. Kasi yung black stone daw na yon, dating kulay puti. Mostly. Oo. Ngayon, anong ibig sabihin? Yung daw batong yon, Bakit nag-iitim? kasi yung mga kasalanan ng tao. Naging Ay, buti. Ang dami na Para ikaw ay mapatawad sa kasalanan, kailangan makalapit ka doon at makahalik ka. So kung mahirap ka pala, hindi ka na makakarating kay Muhammad. Hindi ka makakarating doon kasi may, mahal Hindi ka na makakarating sa Diyos mo. Hindi mo umitim siya dahil sa kasalanan ng tao. Sa kasalanan. ano niya, Kasi, nasasalo niya. ang paniniwala nila, pagdating ng panahon sa second coming, yung batong yon ay mabubuhay. Sino yung second coming? Jesus Christ. Pero tandaan nyo, yung Jesus Christ nila, iba sa Jesus Christ natin. Pero ito muna, ano natin, sa second coming, yung batong yun ay mabubuhay at yun daw ang magsasalita at magpepetisyon sa Diyos na ikaw ay pinatawad na dahil ang kasalanan mo ay kinuha niya. Nakarating ka na doon. Ako, paniniwalain mo ako na yung bato, tatayo sa harapan ng Panginoon. Samantala si Kristo buhay. Di Yung ba? bato nila magsasalita. Oo, di ba? At ito, nasa turo nila na lahat ng tao, pag Muslim ka man o hindi, lahat ng Muslim pupunta sa impyerno. Susunod sa iyo, sa impyerno ka rin pala pupunta. Magpapakahirap ako doon, pipila-pila ako doon, nagagano'n ako doon na ano, di ba? Mahal pa ng bayan. Tapos pagdating mo sa impyerno daw kasi, pati si Muhammad nasa impyerno. At saka yung Allah, kaya nga yung iisang paa, kasi yung si Allah nila, iisa lang paa nun. Di ba, kinento ko na sa inyo yun, alam niyo ba itsura ni Allah sa physical? Kaya pala, ala isang paa. Yung Allah, may isang mata. Alang mata. Tapos, may dalawang kamay. Pero parehong kanan. Sama kanan to. Parang si Batsiba. Hindi, si Bathsheba, anim kamay. Ay, mas maraming ka. Ito, dalawang kamay, puro kanan. Oo. Walang kaliwa. Oo. Kasi yung kaliwa daw kasalanan, kaya puro kanan. Imagine niyo, isang mata, tapos dalawa. Pero meron ibang nagsasabing sura na maraming mata eh. Oo, yung parang Nakaganon si siya, Batsiba. dalawang kamay. Tapos, iisa lang paa niya. At nakatungtong sa impyerno yung paa niya. Saan nakikita yun? Sa sura, sa Quran. Sa Quran nila? O, para ma-define mo yan at makita mo, kailangan mong magbasa ng hadith. Kasi tayo, ang Bible natin, pag binasa mo yung Bible, yun na. Sila, ang Quran, kailangan mo ng hadith. Parang ito. Meron Kailangan may nagpapaliwanag. meron pa silang summarize sa kabila. Kaya ibig sabihin yung salita ng Diyos na binigay kay Muhammad, kailangan ng interpreter. Hadith. Now ito, Kung mali yung sinabi, interpreter. Di mali. kung gano'n na itsura ng nagpakita sa akin at sinabi niyang Diyos siya,
sampalin ko. Bakit? Ginawa ako sa itsura ng Diyos, may dalawang Kawangis kamay, nga eh, may di ba mukha, sabi diba? niya, Kawangis, tapos may kawangis. dalawang paa. Tapos sasabihin mo, ikaw Diyos ko, isa lang paa mo, dalawang kamay mo, puro kanan. Alien. O diba? Tapos isa lang mata mo. O, tapos sasabihin mo sa akin, dadaling kita sa impyerno. O, di ba? Lahat dadaan sa impyerno. Pagdating ka sa impyerno, pipiliin doon kung sino yung kukunin ni Allah. Pero hindi pa rin sa langit pupunta. Sino ba yung matinong tao? Sa Allah pa rin. Sino ba yung matinong tao na sasabihin dadalhin ko sa impyerno? Diba? Ikaw, oo. Imagine, Alang nga. kaya yung mga nagbabalik Islam ng mga Kristiyano, ang sabi ko sa kanila, kailanman hindi kayo naging Kristiyano. Kasi hindi nyo nakilala ang Panginoon, ang kagandahan ng inyong Panginoon, at pinagpapalit mo dyan sa PWD na Diyos. Diba? Ang nakakita, tumakbo ka nga, hindi ka makahabol nun, isa lang pa ano eh. Oh. Hindi kasi sa kanila may kapangyarihan. Kaya kahit gano'n ang itsura, pag isa, one din. Pero freak eh, hindi maganda example ng freak eh. Kaya lang, may sa itsura lang. Mira! Diba? Ginawa ka ng Panginoon in His image, ganyan ang itsura mo. Fully functional. Pagkatapos yung gumawa sa'yo, ganun. O, diba? O, saan may ibig sabihin? Yung sinasabi ng Bible kay Joshua. Nung sinabi niya na aralin mo, pag-aralan mo, pagbulay-bulayan mo ang salita at ang mga kautusan para malaman mo kung ano ang pinakalooban ng iyong Panginoon. Ang problema, maraming Kristiyano, kaya maraming Kristiyano ang napupunta wayward. Kasi bakit? Sapat na sa kanila yung hallelujah, praise the Lord. Sapat na sa kanila, sinabihan sila ng manampalataya ka at may buhay ka na walang hanggan. Pero hindi nila inaaral at kinikilala kung sino yung Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Kahit mabuhay ng karnal. Diba? Kumbaga, diba? Sabi ng Panginoon kay Moses, diba, I am the Lord. Kumbaga, I am. Sabi niya, ego eimi. I am the beginning. I am the creator. I am that I am. Nagpakilala kay Moses. Tapos ikaw, nananampalataya ka pero hindi mo kinikilala yung Diyos mo. Kaya hindi mo alam kung hanggang saan ka dapat dumalo bilang Kristiyano. Kaya hindi mo rin alam kung gaano kahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun yung binipiling kay Joshua na dapat sa atin matutunan natin. Kung gusto mo maging tagapagturo ng salita ng Diyos, magbulayan mo yung salita ng Diyos kasi yun ang ituturo mo. Kami, wala kaming ibang itinuturo kundi yung nasa Bible. Ako, hindi ako gumagamit ng mga, nagbabasa ako ng mga commentaries, pero I do not use them like the Bible. Kinukuha ko lang yung kanilang pananaw doon, pero i-compare ko pa rin at aaralin ko yung salita ng Panginoon. Huhukayin ko yung salita at titignan ko kung tama yung kanyang exposition. So ano ibig sabihin? Nung sinabi kay Joshua, pagbulayan mo ang mga salita at ang mga kautusan. Diba? Basahin mo araw-araw. Ang problema sa atin, yung mga Bible natin, ang lilinis. Basta ayoko kasi madumihan eh. Gusto ko pagpunta ko sa church, malinis yung Bible ko. May gold, ano tawag doon? Gold dip sa gilid. Bakit mo hanggang ngayon, nangingintab pa rin. Bakit? Kasi hindi binubuksan. Kaya pagka kayo nagdala kayo ng Bible, pag dumarating ako, siguruduhin nyo na madumi ang gilid ng Bible. Inumi. Lalagyan ko lang dungis. Diba? Kasi kung gano'ng kalinis ang gilid ng Bible, may kasi hindi siya nabubuksan. Kahit kung gamit ko. Ano yung sumunod? Sabi kay John sa 1:8. So, dinastify natin bakit sinabing kilalanin mo ang Panginoon. Alamin mo yung Diyos mo. Kasi kung hindi mo kilala ang Diyos mo, paano ka magbibigay ng proper worship? Paano ka magbibigay ng proper praise? Paano ka papasok sa tamang church? Kung yung Diyos mo hindi mo kilala. Right? Yung pangalawa, ano sumunod na sinabi sa kanya? 1:8. 1:8 pa rin. O, sabi, pagbulayan, basahin, ano sumunod na salita? Magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Merong tanong meron ako nakitang tanong sa TikTok. Hindi pa alam kung Kristiyano tong tao ko kasi nagmumura pa rin naman eh. Pero nung tinanong siya, what is success to you? Kayo. Kasi sabi niya, magiging masagana at maayos ang iyong pamumuhay. Pero actually, hindi naman sinabing pamumuhay dyan. Huling? Ano nakalagay? Huling? Di ba yung Ano sabi? Lain, araw-araw at gabi upang na gawin ang ayon sa lahat ng sulat nito. Pagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawahin ng iyong lakad. Yan, pagiginawahin ng iyong lakad. Now, sige na define nga natin, what is success to you?
Kasi lagi natin ina-attribute yan eh. Na kapag Kristiyano ka, dapat successful ka eh. But the question is, what is success to you? Narinig ko itong sagot na to sa hindi Kristiyano. Pero tama. Ano yun? Parang mas nagiging successful ka na. Ako, makilala kong Panginoong Jesus. Bata pa ako, kilala ko na siya. Yun ang success Oh, sa'yo. yun yung pinaka-success sa akin. Makilala ang Panginoon. Sa'yo, ano ang success? Sa akin, kailangan mapuspusa muna ng banal na salita ng Panginoon. Yun yung success sa'yo. Kailangan puspusin ka muna ng salita ng Panginoon. Maunawaan ang bawat titik ng salita bago ka nag-tayo. Maunawaan ang salita. Success. Ano yung muyo ko ay sumagot. Parang hindi success. Nananalangin pa yun. Paano success? What is success to you? Hindi, teka, kasi kaya nalilito sa... Tagumpay. Pastor, kaya nalilito sa kanila, success ba sa pananampalataya o sa buhay lang? Sa Yung, buhay. sa buhay Sa yung... buhay. Sa buhay. Paano success? Yung maintindihan mo ang buhay na lahat ng pinagdadaanan mo ay nasa Panginoon ang tagumpay. Ano yung tagumpay? Kung malagpasan mo or makilala mo na ang galing sa Diyos. Okay, so ang success is subjective. Depende sa pinagdaanan mo at ang pagtagumpayan mo sa buhay. Okay? Sa akin siguro yung Faith. sa akin siguro yung success ko na kahit anong hirap ng buhay ay Hindi ka bumibitaw. hindi ka pa bumibitaw kay Lord, tapos na pag nagiging maayos ang lahat. Sa akin, ano na? Pag maayos na yung lahat. Pastor, sa akin, ano na? Pastor, sa buhay pala yung sinasabi mo eh. Sa akin yung... Kahit ganun kahirap, Bigyan mo na natin siya. kahit na gaano kahirap ng pinagdaanan mo, pag may Panginoon ka sa puso mo, nagiging success din ng, kumbaga nagiging magaan. Sa akin yung yung sa buhay na di ba? Sa akin success ko family ko. Family. Family. Lahat sila nasa maayos na. Nakasulat din. Kasal ka pa, Pastor? Makasalit. O, siya, yung dalawa sa likod. Pag napunta sa heaven. Okay. Siya ate. Nakakapit pa rin sa Panginoon. Bigyan natin yung by age. Tigil mo na, Brian. Pananampalataya. Okay. Si ate, ikaw na ate, pagkakataon na. Stability. Kuya ka. Alam niyo, si Pinoy, ikaw kuya, anong success? Sa iyo lang, sa iyo lang. Sa'yo. Kuya makinig. Hindi pa. Yun, no. Hindi na process pa. Wala pa. Ako. Okay, ikaw, wala. Meron pa. Meron pa. Ha? Bakit nilalagpasan mo yan? Oh, success. Ang success kasi sa akin, yun sa pananaw ko Oh. nung bata ka pa, ang success sa'yo, makatapos sa pag-aaral, maging successful. Talaga yung aim ko nun eh. Yun yung success for me. Pero nung nagkaroon ka na ng asawa, dumaan ka na sa buhay, hindi pala yung kasaganaan, kundi yung pag-unawa sa kung ano ang buhay. At ang pag-unawa sa buhay, saan ba? Kumbaga, ang i-aim mo ay, di sa akin ang ina-aim ko ay magamit at makasuporta sa gawain ng Diyos. Kasi nga, I'm aiming for the crown. Na nagkaka-crown ba ako sa pag ganitong gawa ko, nag-invite ako, pero hindi naman ako nagsalita, nag-invite lang ako, nagkakaroon ba ako ng crown? Sa akin, parang pag sinabi mo na ganito, ganyan, para bang napaka-fancy. Parang sa akin, sa totoong buhay, sa dinaanan ko, ang totoong magiging success sa akin, pag namatay na ako at nakapunta ako sa langit.
na magkaroon ako ng crown. So, sa kanya, gamit siya pagdating sa heaven, mag-gain niya yung crown. Yun ang success. Now, para dun sa crown ito ha, bibigyan ko na kayo ng cue para meron kayong yung sa mga crowns. Alam nyo ba na kung kayo ang magiging passage, sabi kasi ng Bible yung tubig na ipaglilingkod mo sa isang manggagawa ng Panginoon, tatanggap ka ng crown bilang isang manggagawa. Halimbawa kung ang pastor binigyan mo ng tubig, yung crown o yung blessing ng pastor na yung pagdating sa harapan ng Panginoon, tatanggapin mo rin. Now, pagdating sa evangelism, kung hindi nyo kaya mag-evangelize pero kaya nyo mag-invite, kapag meron kayo in-invite na tao, tapos pipinan niyo sa pastor niya, pastor, pakiwitnessan nga po ito kasi hindi ko pero in-invite ko. Pag yung tao na yon ay pinili at naligtas, kapag yung tao na yon ay nanampalataya, yung crown ng pastor na nag-gano doon, matatanggap mo rin. Kaya paramihan tayo ng crown sa heaven. Brad, Now, invite na kita. Ha? Dito ka So, na yung uupo sa susunod. ito yung sagot ng unbeliever. Binadali. Tandaan nyo to ha. Dalawang sides. Oo, sagot to ng unbeliever. Ang bigay. Sa kanya ganito, kasi mayaman na siya, billionaire na siya actually. Sabi niya, ngayon na nasa taas na ako, ang tunay na success ay yung malaman ko kung papasok ako sa langit o hindi. Kasi anong silbi nung itong mga kayamanan ko ngayon na bilyon-bilyon, iwanan. Ay, iwan. Diba? Na hindi ko kayang bilhin ang kaluluwa ko pagdadating ako sa impyerno. So sa kanya, para sa kanya, ang real success, sumabit yung dalawa. May nakabingwit, makapasok sa langit, at matanggap mo yung mga pabuya mo doon sa lugar na hindi masisira. Kasi tayo, ang success natin, lagi natin kasi pinag-iiwalay ang Kristyanismo at saka yung practical. Tandaan nyo, kung napamaalala nyo, meron kami itinuturo dito na isang bahagi ng tunay na church. Ano yon? Yung personal, practical holiness. Yung personal, practical holiness po, ang ibig sabihin nun, yung ginagampanan mo, yung mga bagay na naka-assign at naka-design para sa'yo. Kung naging tatay ka, gampanan mo yung pagiging tatay mo ng maayos. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, kapag ang ama ng pamilya ay naging Kristiyano, imposible ang kanyang pamilya hindi magiging Kristiyano. Kasi kung gagampanan mo ang pagiging tatay mo at ikaw ay Kristiyano, makikita ng mga anak mo kung paano ka naging Kristiyano at susundan ka nila at makakatagpo sila ng kaligtasan. Kasi kahit anong walang silbi na kahit pagsisigawan mo, paluin mo, itali mo sa poste yung mga anak mo at sabihin mo sa kanila magpaka-Kristiyano ka, pero ikaw mismo ay hindi Nagbabago. diba? So ano ibig sabihin? Personal practical holiness, meaning to say, it is social and spiritual magkasama. Dapat po mga Kristiyano balanse. Hindi tayo holier than thou. Ibig sabihin, lagi na lang natin pupuntahan natin tungkol sa spiritual. Yung function natin as human being, yung practical, that is practical holiness. Halimbawa, may mga bagay ka, sabi ko nga sa inyo, di ba, yung mga bagay na mabuti na nasa iyong kapasidad. Pag hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Pero kung titignan mo, practical yun. Di ba, may nagugutom. Iniwasan mo, hindi mo pinakain. May nangangailangan ng tulong. Di ba? Oo. Kung nyo lang pupuntahan yung mga nalulungkot, naka-opposite sex, ibang tulong mabibigay nyo dun. Mapupunta kayo sa impyerno. Bakit? Di ba? Nasa Saudi yung asawa, di ba? Pare, nalulungkot ako. Sama mo naman ako. Nangyari. Hindi practical holiness yun. Trust. Di ba? Ngayon ano ibig sabihin? Ito yan. Huwag niyong paghiwalayin ang social o practical living sa spiritual living. Magkasama dapat Lagi yan. magkasama. At dapat nagpa-function tayo. Di ba? Yung mga sinaunang tao noon, yung panahon ni Joshua, kung si Joshua ang gagawin nating context, tandaan nyo, Joshua is still a Jew. Joshua is still a man. Joshua is still a follower. Joshua is a leader. At ang pinangungunahan niya, hindi church, bayan. So meaning to say ito, whatever positions you have, do it for the glory of God. That is practical holiness. At makukuha mo yung success bandang muli. Bakit? Kasi you will gain rewards in heaven. At lahat na ginawa mo mabuti, madadala mo sa langit yun. Pero ito lang ang isang sa New Testament. Sabi ni Kristo, yung ginagawa ng kanan ay hindi kailangan malaman ng
Kaliwa. Oh. Yung ginagawa ng kaliwa ay hindi rin kailangan malaman ng Kanan. kanan. Meaning kasi, kapag tumulong ka sa isang tao, huwag mo na kwento. Amen. Di ba? Biglang nagkakwento kayo, Kuya, alam mo ba si sister, ano? Tinulungan ko yun nakaraang linggo. Wala silang bigas. Binigyan ko na 5 kilo. Ah, ganun ba? Ay, ako rin. Binigyan mo na 5 kilo, binigyan ko siya ng 1 kilong baboy. Kaya pala meron. Ako binigyan ko siya Ricardo. Di ba? Pinamalita mo. So pagdating ngayon ng tao sa church, ang tingin ngayon ng mga tao sa kanya, lahat kailangan ng tulong. Di ba? So ano ibig sabihin? Kapag ang isang bagay ginawa mong mabuti, huwag mo nang i-announce. Di ba? Kasi bakit? Ang Diyos na nakakita ng mga ginagawa mo ang magpapala sa'yo. Tandaan nyo, kapag ang ginawa nyo mabuti na recognize, nakuha mo na. Tanggap Ang mo na. pabuyan. Kasi bakit? Dineclare mo eh. Oo. That is personal practical holiness. Social siya, pero spiritual. Kaya tandaan yung spiritual at physical or social, hindi pwedeng paghiwalayin. Kapag Kristiyano ka, hindi ka Kristiyano dahil nasa church ka. Paglabas mo ng simbahan, Kristiyano ka pa rin. And you have to perform. Kung sasabihin mo Kristiyano ka, pero napakasama mong ama, sasabihin ko sa'yo, hindi ka Kristiyano. So ano yung mga may mga content pala sa FB sa YouTube na tumutulong sila, not valid na yun, ano? Not valid na. Actually, yun sa kanila naman kasi, yung social media, ginagamit nila sa platform para makagain ng ano. Ito yung sinasabi dyan naman natin. Sabi ng Bible, biruin nyo ha, thousands of years na ito nasulat. You meant it for evil, but God meant it for good. Good. Ang gusto mong gawin, pansarili. Pero ginagamit ng Panginoon para sa kanyang glory. Bakit? Kapag yung taong natulungan mo, although pinlat na yan, nawala yung pabuya mo, kasi nakuha mo na yung ano mo eh. Pero yung taong yun tumilala sa Diyos. Still, God is glorified. May Diyos reward pa rin talaga. ako. Ha? May reward pa Wala rin. siya reward. Siya lang ano. Pero yung tao, nagpuri, still nakuha ng Diyos yung glory. Depende sa reason. Diba? Tandaan nyo, kapag ang reason mo, kaya ka gagawa ng mabuti is for content. content. Kasi gusto mo ng return. Actually, nagbi-business ka nun. Diba? Ngayon, yung return, makukuha mo physically. Pero yung return mo spiritually, wala ka na makukuha. Wala. Malinaw. Pero kung ginagawa mo, at iba yung nag-video, diba? Wala kang gagawa, sa'yo pa rin yun. Kasi hindi mo naman ginusto yun eh. May nag-video lang sa'yo, may nakakita lang. Ano ba, may tinulungan ka. Tapos may nakakita, binigyan ko, ito napakamatulungin tao, ganyan. Ay nakilala ka ng mga member, ay si Pastor, ay si brother ganito, ay si ganyan. Still, yung reward mo in heaven is intact. Kasi hindi mo naman purpose yun eh. So yung reason and purpose mo kami sa mahalaga din. Amen. So, ibig sabihin ito, practical, yung pangalawa doon, parang nire-redefine ko lang sa inyo yung pinag-aralan nyo. Si Joshua pa rin ang topic natin. Being godly means, yung sa Joshua 1:8, diba? Yung sa unang salita, pagbulayan mo, aralin mo ang kanyang mga salita ang kautusan upang hindi ka ma-divert o hindi ka mawala. Kasi paano mo malalaman na mali na pala yung ginagawa mo? Paano malalaman na ginudyos mo na pala yung isang bagay, yung isang tao? Diba? May mga tao nga makikipagpatayan pa eh. Diba? Kahit mali eh. Ako nakakita ako ngayon, dami-dami nila. Justice! Bira, rapist na yung pinag-aano mo, justice ka pa rin dyan. Oh. Pangalawa, family. You have to practice personal, practical holiness. Meaning to say, whatever your design is, go according doon sa design. Kung ikaw binigyan ka ng Panginoon ng talento, sabihin na natin, anong talento mo? Kasi wala akong talento, isa lang ang kakaya, pero isa lang ang kaya ko, binyas ako ng Lord, kaya kong tumulong. Tumulong ka. Bakit? Kapag ang pagtulong ay nasa kapasidad mo at hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Tumulong ka. Pastor, wala akong financial na kakayahan. Pero ito kakayahan ko, kaya kong magturo. Magturo ka! May kilala akong teacher. Nakilala niyo yung teacher na sa YouTube na nagda-Darna? Nagto-costume ng Darna, taga-Binoran yun. Bibigyan namin. Teacher siya talaga sa school. Public. Pero yung spare time niya sa labas, nagtuturo pa siya sa mga street children. Para yung mga street children lumapit sa kanya, nagko-costume siya ng Darna. Pero may leggings naman yun na kulay balat. Lahat ng ano. Oo, di ba? Nagko-costume siya talaga Darna. Kasi para yung mga bata, tinuturuan niya bumasa, sumulat. That is good within her ability.
Kaya kapag tayo, meron tayong good within our ability na ibinigay sa'yo ng Panginoon and you refuse to do it, that's a sin. That is not practicing practical personal holiness. Yung personal natin mismo. Diba? Halimbawa, naisip mo, sabihan ko nga si Pastor, dapat nag-evangelism tayo eh. Nag-evangelism ka eh. Diba? Meaning to say, nasa damdamin mo na yun. Kapitan mo yung pastor. Pero sinikig mo, ay hindi, bahala si pastor dyan. Siya naman ang tinawag. Now, question is, are you doing personal practical holiness? Makikita ba ng pamilya mo yun? Kasi ang first na kailangan mong ma-witnessan ay yung pamilya. Susunod ang yung kapitbahay. Susunod ang yung kabarangay. Hindi, kasityo lang muna, kasityo. Susunod kabarangay. Susunod kabayan na. Diba? Kapag ganun yan, papalaki, ripple effect. Yun ang inaano ni Joshua. 1, read and study the word. Pangalawa, your family. Pangatlo, ano yung sabi sa pangatlo? Ano yung pangatlo mong point, Pastor? Word. Now, kung kilala mo na ang Diyos mo, nagagawa mo na yung mga dapat mong gawin bilang Kristiyano, pangatlo, yung word. Meaning to say, actually dapat nasa ano to eh, pangalawa eh. Pero yung word, ano naman yung word? Ano epekto nun sa atin? Basta saan ko gagamitin yung word? Kapag may sumapasok sa akin, word! Diba yung mga Amerikano gano'n? Ito yan. Tandaan natin that the Word of God is the gospel. And the gospel is the means of the salvation of men. Now, kung hindi mo kilala ang Diyos mo, yung pag-aaralan ng salita niya. Kung hindi mo kilala ang Diyos mo, hindi mo hahangarin ng iyong pamilya na makakilala sa Diyos. Kung hindi mo kilala ang Diyos mo, hindi mo hahangarin na malaman ang kanyang mga